6 months later, patuloy ang buhay ni Shai sa pagiging assistant chef habang ang anak niyang si Sheena na patuloy din sa pag-aaral. Nakuha din nilang lumipat ng bagong tirahan. Mas maayos at kayang-kaya ng bayaran ni Shai ang bills. 6 na buwan ang nakalipas. Matapos, hindi na muli sila nag-usap ni Gabriel pagkatapos ng video chat. Nagkukwento man si Lou pero pahapyaw lang sa negosyo. Magsisyam na buwan na silang magkarelasyon ni Lou. Pero hanggang ngayon, hindi pa nasa publiko ang relasyon nila. Hinihintay lang ni Lou na dumating ang apa niya para ipakilala si Shai. Maraming plano si Lou sa kanya. Gusto siya nitong pakasalan at magkaroon na ng sariling anak. Pero pinipigilan ni Shai. Sigurado ka? Ayaw mong magkabibi ulit? Pagtatanong ni Carol. Huwag muna. Nagsisimula pa lang ako sa pangarap ko para kay Mama at Sheena, bakla. Sagot ni Shai. Pero sigurado ka na kay Lou, di ba? Pagtatanong nito. Oo, sigurado na ako sa kanya. Lalo na ngayon, busy ako sa pagtitraining. Ang training na ito ay sa katuparan ng pangarap niya. Nakuha muna niyang mag-formal training sa ino-offer na paaralan ni Lou sa kanya. Gustuhin pa man ng binata na pag-aralin siya, pero ayaw ni Shai. Ayaw niyang umasa sa pera ng boyfriend at gusto niyang pinaghihirapan niya ang mga gastusin dito. Asus, napaka-strong independent naman. Bulalas ni Carol. Oo, syempre Carol. Ayokong may masumbat sa akin, kaya gusto ko pera ko ang gagamitin. Sa bagay naman, kasal o hindi, mas magandang may sariling ipon ng babae. Saad naman ni Carol. Uy, siya nga pala, birthday mo bukas. Saan mo balak? Pagtatanong ni Carol sa kanya. Sinabi ni Lou sa akin, gusto niyang magkalagwas. Banggit nito. Kasama ba kami? Pagtatanong nito. Malamang, Carol, ikaw pang sister ko? Masayang sambit ni Shai. Ang yummy ng boyfriend mo? Yung tinuro ko, ginawa mo? Pagtawa ni Carol. Oo, twice. Mabilis na sagot ni Shai. Tumili ang kaibigan nun at tinakpan niyang bibig. Gaga, huwag kang maingay. Alam mo namang private pa rin ang relasyon namin. Sagot ni Shai. Hanggang kailan? Magna 9 months na kayo, diba? Bakit wala pang formal na pagpapakilala sa parents niya? Pagtatanong nito. Nasa China daw ang daddy ni Lou. Naghihintay lang din siya. Besides, busy siya, diba? Alam mo namang san-san pumupunta yun sa sobrang busy. Busy at puno ang schedule ni Lou. Gayunpaman, hindi naman siya nakakaligtaan tawagan ng nobyo. Kahit bago ito matulog o minuto lang, tatawagan siya nito para i-check kung ayos lang ba siya sa trabaho. May balita ka pa ba sa ex mo? Pagtatanong ulit ni Carol bago uminom ng kape. Si Jake? Hindi na nagparamdam. Sagot ni Shai. Hindi, gaga. Yung gwapo, si Gabriel. Bulalas nito at nasabid si Shai. Huwag mong mabanggit ang lalaking yun. Hindi naman naging kami. Sagot ni Shai. Ayaw mo kasing ipakita ang mukha niya para may maagkumpara ko kay Yummy Chef Lou. Saad ni Carol. Patay-tay ka pang magkwento na hindi ko alam kung anong full name nun. Tinanong ko si Nanay Cassandra. Ulyanin naman. Basta Superman lang ang tawag kay Gabriel. Asar na sabi ni Carol. Kinuha ni Shai ang cellphone dahil naalala niyang hindi pala niya natuloy na burahin ang ilang selfies ni Gabriel sa locked files niya. Itong nasa cellphone ko. Ah! The hell, Shai? Bulalas nito. Si Gabriel de Vera to! Sigaw ni Carol at pinagtinginan sila. Ha? Bakit mo kilala? Teka, bakit mo alam ha? Pinatulang ka din ba nitong gago? Bulalas ni Shai. Gaga, hindi. Kung papatulan ako niyan, papatulan ko din. Pero pinsan to ni Yusuf, ex ko. Bulalas nito. Do you still remember the ball? Yung unang beses kong ipakilala sa'yo si Yusuf? Pagpapanik ni Carol. Namilog ang mga mata ni Shai. Oh, seryoso? Kaya pala parehong gago? Galit na sinabi ni Shai. Gago nga, pero minahalaman natin ang magpinsan. Hays! Lalo na ngayong kasal na si Yusuf. Malungkot na sambit nito. Ipapakilala niya dapat tayo kay Gabriel noon kaso malikot yung pinsan niya. Masyadong babaero. At sa'yo pala napunta. Rough ba? Biglang tanong ni Carol. At natawa si Shai. Aminado naman siyang natatawa kapag naaalala niya kung paano sila nagkakilala ni Gabriel. Oo, rough. Maikling sambit nito. Gaga! Grabe ang sarap. Namiss ko si Yusuf. Bulong ni Carol. Uy, gaga, walang balikan ng ex dito. Karupok mo, Carol. Aba, at kahit hindi naging kami ni Gabriel, wala nang balikan. Tsaka may asawa siya, kaya malayo yun.
Masaya na ako kay Lou, natanggap ako. Saad nito. Kinagabihan, nakatanggap ng message si Shai mula kay Lou. Nasa Palawan ng nobyo at ine-expect niyang uuwi na ito mamaya. I can't make it tomorrow, Shai. Lilipad kami mamaya papuntang Malaysia. I'm sorry ha. Alam kong first birthday mo to na dapat kasama mo ko. I have an email to you. This will be a surprise for tomorrow, but I already sent it. I love you, my soon-to-be wife, Shai. Malungkot si Shai dahil hindi matutuloy ang Calagwas trip nila. Pero may halong kilig dahil hanggang dulo ng message nito, may pa-I love you pa. Napapangiti siya ni Lou. Ngayon lang din nagkataon na hindi ito makakauwi sa pinangako nito. Pagbukas niya ng email sa sobrang tagal ng internet, nakuha ng mamuti ng mata niya kakahintay. Ano ba yan? Hindi niya natuloy ang sasabihin nang biglang nakita niya ang sinend ni Lou. 2 months culinary training school in Hong Kong to Miss Shaina Magdalo from November 30, 2002, valid until January 30, 2023. Namilog ang mga mata niya at sumigaw sa sobrang saya. Ma! Sheena! Bulalas niya. Ay, Shai! Ano nangyari sa'yo? Pagpapanik ni Nanay Cassandra. Mama, magtitrain ako sa Hong Kong, Mama! Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Hinagkan siya ni Nanay Cassandra dahil sa sobrang galak. Nakuha niyang i-explain kay Sheena ang balita, kaya pati ito ay masaya. Mama, kapag ako yumaman, bibili kita bahay, 10 agad. Saad nito. Masaya ako para sa iyo, anak. Sobrang saya. Proud na proud ako sa iyo. Ma, paano po ang Pasko at bagong taon? Hindi niyo ako kasama. Malungkot nitong sambit. Anak, may video call. At ang pangarap, huwag mong papalampasin. Alam kong gusto mo yan. Huwag kang mag-alala dahil suportado ka namin ng anak mo. Lalo na't kayo na mas matalino pa sa akin si Sheena. Pagtawa ni Nanay Cassandra. Scholar si Sheena kahit isang PWD ang anak niya. Walang nagpapigil sa pangarap niya para dito. Nangunguna sa klase ang anak niya. Lalong magkasundo din si Lou at Sheena dahil kapag nasa Pilipinas si Lou, siguradong hatid sundo ang anak niya dito. Muling siyang tumawag kay Lou para sa pagpapasalamat niya. Nagbabakasakali lang naman siyang nasa Malaysia na ito o nakalapag na ang eroplano dahil nakuha ngang mag-email at mag-message ni Lou sa kanya. Babe! Saad ni Shai. Who now? Girlfriend, ha? Sambit ng babae sa kabilang linya. Yeah, girlfriend. Where's Lou? Iba ang tono ng pananalita ni Shai at may halong galit. Oh, he's kinda busy. I didn't know that he had a girlfriend. Para bang mapang-asar ang tono nito at biglang nawala ang linya. Gago ba yun? Tatanungin niya sino ko? Hindi ba nakalagay sa contact name na baby Shai ang nandun? Gago yun na. Baloktot pa mag-English? Pikon at asar na asar si Shai. Ilang oras ulit siyang naghintay at tumawag via overseas call pero panay ring lang. Ilang text at email pero wala pa rin. Wow ha? Ano tulo? Sino ba yun? Napapapikit siya at kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Bakit iba sumagot? At tahimik pa ang paligid. Niloloko niya ba ako? Biglang dumaloy ang luha niya dahil sa sobrang pag-iisip. Hindi, mahal ako ni Lou. Kaya hindi kanya lolokohin siya. Saad nito at hindi pa rin maiwasan na maluha habang nakatingin sa email na sinend nito. Pwede ako magtrabaho dito sa Hong Kong pag pinalad akong pumasa sa training. Lalong mas priority nila ang mga sumubok dito. Di naman niya ang kanyang ulo dahil kung ano-ano ang naiisip niya. Hawak-hawak ni Shai si Sheena dahil napagdesisyonan niyang magpunta sila sa Leviste Mall. Si Lou ba natawagan ka na? Pagtatanong ni Nanay Cassandra. Umiling si Shai. Nag-away ba kayo? Pagtatanong nito. Hindi ma, busy lang yun. Sambit ni Shai. Nakuha nilang mag-celebrate ngayon ng kaarawan. Pagkatapos bukas nila dadalawin ang tatay na yumao. Sigurado ka ba anak? Kanina ka pa kasi tulala at hindi masaya. Saad nito. Mama naman, kung may problema lang kami ni Lou, wala naman din kasi. Tsaka ma, kasama ko kayo. Okay na ako. Lalong sa katapusan na ako aalis. Saad ni Shai. Anak, galingan mo ha. Natutuwa akong naaabot mo ng pangarap mo. Saad ni Nanay Cassandra. Gustong-gusto na kitang makita, Lou. Sino ba babaeng yun? Kailangan kong sagot mo. Mababaliw na ako kakaisip. Bulong niya sa sarili. Pinaupo muna ni Shai ang dalawa dahil siya na ang bibili ng pagkain. Hindi nakasama si Carol dahil sa sobrang busy nito sa business. Masyado tong na-pressure kay Lou
dahil sa pagiging supplier ng seafood sa restaurant ni Lou. Habang naglalakad si Shai, napatingin siya sa dalawang couple. Hindi siya nagkakamali. Ang isa ay lalaki at ang isa bakla. Natawa siya dahil imbis si Carol ang maalala niya, ang sarili niya at si Gabriel ang naalala. Kumusta na kaya siya? Bulong niya at napangiti. Kung hindi ko siguro nakilala si Jake, baka si Gabriel ang first love ko. Although, aminado naman talaga akong minahal ko siya. Pagmumonolog niya habang hinihintay maluto ang hotdog na binili niya para sa kanya at iba pang pagkain para sa mama niya at kay Sheena. Muli niyang tiningnan ang cellphone. Ang labo talaga. Pero nakakamiss din ang kalokohan mo, Gabriel. Si Lou, alam mo ba, ang seryoso sa buhay. Although nagbibiro naman siya. Pero ikaw, lakas ng hangin mo. Matindi pa sa ipo-ipo. Lakas pati ng self-confidence mo. Kaya hinahabol ka ng babae at bakla. Pagtawa ni Shai sa kawalan. Nang may kumanta, "Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing." Napatingin si Shai dahil bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Lou? Oh my gosh! Sa pagharap niya, nakita niya si Lou na may bitbit na gitara at kumakanta. Nakuha niyang ilock ang screen ng phone at pinagmasdan si Lou. Tumatak ang luha niya dahil ngayon sa publiko siya hinaharanan ni Lou. Siguradong nakakalat na ito sa buong restaurant mall. Naglalakad ito papalapit sa kanya at dali-daling lumuhod si Lou. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Hindi makapaniwala si Shai sa kaganapan. Shai? Sheena Magdalo? Nauutal pa si Lou. Will you marry me? Saad nito. Tumango si Shai at yumuko para halikan si Lou. Saka iniabot ang kamay para isuot ang singsing. Oo, pakakasalang kita! Bulalas nito at binuhat siya ni Lou. I love you, Sheena Magdalo. I will always make you happy. Mahal na mahal kita. Biglang higpit ng pagkayakap nito. Well, what are you doing here? Pagtatanong ni Lou sa kanya habang nakasabit pa ang gitara sa likuran niya. Gusto ko ng hotdog, saad ni Shai at tinuro ang pinapaluto. Oh, bakit yung akin? Ayaw mo ba? Pagbibiro nito. Wow ha, nag-joke ba? Pagtawa ni Shai at Lou. Seryoso ako. Gusto na ba ng kapatid ni Sheena? Pagtatanong nito sa kanya. Si Mama tanungin mo. Pagtawa ni Shai. Fiancé na kita ha. Pagdating mo sa Hong Kong, alam na nilang may groom ka na. Seryosong sinabi nito. Oo, Chef Del Rosario. Sayang-sayo lang ako. Hinagka ni Shai ang boyfriend pagkatapos lumapit sa mama niya at kay Sheena. Tita, bati nito at nag-bless kay Nanay Cassandra. Nako, abay sabi ko na nga ba talagang darating ka at hindi palalampasin ang birthday ng anak ko. Saad ni Nanay Cassandra. Binuhat ni Lou si Sheena at hinalikan sa pisngi. Natuto na rin siyang mag-sign language at tinanong kung namiss ba siya ng bata. Tumango naman nito at hinagkan pa siya. Tita, pwede ko po bang mahiram si Shai mamaya pag-uwi? Pagpapaalam nito. Oo, sige. Ako na muna bahala kay Sheena. Pagngiti nito, nakuha nilang mag-ride sa iba't ibang masasakyan sa Toy Kingdom. Lalo si Sheena na napakatapang dahil gusto ang matataas na rides. Matapos ang buong kapagurang araw, hinatid ni Lou si Nanay Cassandra sa bagong nirerentahang bahay. Patuloy sa pagmamaneho si Louie at hinawakan ng kamay ni Shai pagkatapos kumambyo. Shai, may sasabihin sana ako. Biglang sambit nito. Hindi kaagad nakasagot si Shai at tiningnan niya ang ring na binigay nito. Shai, muling sambit nito. Kung bad news, wag muna ngayon. Saad ni Shai. But I really need to tell you about this. Seryosong sinabi nito. Lou, ayokong marinig. Sambit ni Shai at tinakpan ng tenga. Alam niyang hindi maganda ang sasabihin nito. My dad doesn't like you. Our relationship. Sambit ni Lou. Kaya ako sinasabi to dahil ayokong may tinatago sa'yo. Gusto kong makatotohanan ng lahat.
Pinaglalabang kita kaya gusto na kitang pakasalan, Shai. Sambit nito. Nakayuko pa rin si Shai at narinig ang sinasabi nito. Mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, Shai. I hate our culture. Dahil gusto nila sa kapwa Chinese ako ikasal. Hindi ako masaya na ikasal sa iba. Sambit ni Lou. Kahit kapalit ng trabaho o posisyon ko sa kumpanya, ipaglalabang kita. Saad nito. Biglang bumaba ng sasakyan si Shai. Shai, ano ba? Hinatak siya nito at hinarap. Nakita niyang umiiyak to. Tama ang hinala ko. Siya ba yung babaeng sumagot sa tawag ko kahapon? Tell me. Pagkagulgul nito. I'm with her yesterday, pero wala akong ginawang masama, Shai. Patayin mo man ako, kidlatan man ako. Wala akong ginawang masama. Hindi ko alam na sinagot pala niya ang tawag. Saad nito at hinagkan si Shai. Mahal naman kita. Hindi ko naman hanggang ang trabaho mo, ang pera mo. Gusto ko ikaw. Kahit na lagi kong naririnig na pinagchichismisan ako sa trabaho dahil gold digger daw ako. Pinasalo ko sa'yo ang anak ko. Pilit ko hindi pinapansin. Pero sobra na rin kasi. Pag-iyak nito habang nakayakap kay Lou. Ikaw ang pakakasalan ko. I promise, hindi kita iiwan. Hinding-hindi. I'm sorry if I made you cry. Tahan na. Hush. Tulak-tulak ni Gabriel si Lily habang nakaupo ito sa wheelchair. Nakuhang magising nito pero kinakailangan ng therapy dahil sa matinding injury. Ngayon ay nasa Taiwan sila, sa dating bahay na tirahan nila. Pagkatapos ng trabaho, balik sa pagiging daddy duties si Gabriel at hobby duties. Hindi siya sanay dahil ngayon lang niya inaalagaan si Lily ng ganito. Dito ka muna, Lily. Maliligo lang ako para mapreskohan. Saad ni Gabriel at nginitian lang si Lily. Napatingin si Lily sa cellphone ni Gabriel at nakita ang text ni Yusuf. Hindi niya pinansin ang message nito at minabuti niyang pumunta ng gallery ni Gabriel. Nakita niya ang litrato ng mga anak nila. Hinahanap niya ang mukha niya kung nandito pa ang wedding picture nila. Ito ang wallpaper at lock screen ni Gabriel noon. Lalong ito lang ang nag-iisang litrato sa gallery nito noon. Ilang scroll up at nakita niya ang isang babae na tulog. Ang ilang litrato pa nito ay bahagyang hot dahil may mga stolen shots si Shai kay Gabriel noong nasa car show ito. Ito bang papalit niya sa akin? Talagang naghanap siya ng mas maganda at makukuha niyang makamit ang pantasya. Bulong nito. Hanggang ilang scroll up ay nakita niyang may litrato si Gabriel at isang bata. Ilang beses niyang tiningnan at nag-init ang ulo ni Lily. Huwag mong sabihin may anak siya dito. Galit na sinabi ni Lily. Nang marinig niya ang tunog ng doorknob, binitiwan niya agad ang cellphone ni Gabriel. Umaktong normal si Lily at ngumiti kay Gabriel nang makita to. Magpahinga ka na, Lily. Saad ni Gabriel sa kanya. Gab, gusto kong tabi tayong matulog. Pakiusap nito at tumango na lang si Gabriel. Binuhat niya si Lily dahil ang kabilang paa nito ay hindi magalaw na maayos. Kaya hindi pwedeng hindi niya tulungan ang asawa. Nang makahiga ang dalawa, naramdaman na lang niya ang mahigpit na pagkakayakap ni Lily sa kanya. Nakapikit lang si Gabriel at hindi niya hinagkan pabalik ang asawa. Ano ba, Lily? Napadilat siya dahil naramdaman niya ang kamay nitong dumako paroon. I miss this. Bulong ni Lily sa kanya. Hindi makuhang halikan ni Gabriel si Lily. Baliw kung baliw. Pero si Shai lang ang nasa puso at isip niya. Ayoko, Lily. Pagod ako. Sambit nito at tinalikuran ang asawa. Why? Mas magaling ba siya sa akin kaya mo siya nagustuhan? Ginagawa ko namang ayusin ang pamilya natin, ha? Bakit? Ano? Sabihin mo. May anak ka ba sa iba? Bulalas ni Lily at napabangon si Gabriel. Pwede ba? Pagod ako sa trabaho, Lily. Maawa ka naman sa akin. Ni sarili kong kaligayahan, hindi ko na maasikaso. Samantalang ikaw, nakuha mong mag-enjoy habang iniiwan mo sa akin ang anak natin na hinahanap ka. Pagkatapos ngayon, malayo pa ang loob ni Hector sa akin. Paghihinanakit ni Gabriel dahil iniiwasan siya ng panganay nilang anak. Alam nito ang tungkol sa divorce papers. Lalong sinisisi siya nito dahil hindi na bumalik sa normal na naglalakad si Hector. Naging malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay nito ang aksidenteng natamo sa binti niya.
Alam ni Hector na pag gumaling na ang mama niya, tuluyan ng maghihiwalay ang magulang niya. Hindi ko pinilit ang bata na magalit sa'yo. Ikaw ang may kasalanan nun. Bulalas ni Lily. Wow! Talaga? Lily? Lahat ginawa ko naman. Bakit ako pa ang may kasalanan ngayon? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin para makita mo ang katotohanan? Bulalas nito. Kinuha niya ang susi ng kotse at iniwan ang asawa. Minabuti niyang puntahan si Yusuf at nais makitulog sa bahay nito. Ilang floor pa bago niya marating ang bahay nito. Oh, Yusuf, asan ang asawa mo? Pagtatanong ni Gabriel nang binuksan ni Yusuf ang pintuan. Ewan ko, makipagkita yata sa ex niya. Saan ni Yusuf at natawa si Gabriel. So, ganito ba kakomplikado ang buhay pag-ibig natin? Pagtawa ni Gabriel. Automatic, alam na ni Yusuf kapag darating si Gabriel. Mahal mo pa ba si transgender? Pagtukoy nito kay Carol. Siyempre naman, kahit anong sabihin nila sa akin, baliw, bakla o ano. Si Carol kakaiba. Oo, literal na kakaiba siya. Pero siya ang taong nagpamulat sa akin na hindi ka dapat tumingin sa kaanyuan, sex, religion, culture o ano pa. Lalong hindi naman namin mahal ang isa't isa ng asawa ko. Tingnan mo, tulad ng sinabi ko sa'yo, nakipagkita yan sa ex niya. Saad ni Yusuf at ngumiti. O kayo, ano naman pinagawayan nyo? Wika ni Yusuf. Yusuf, walang bago. Gusto ko lang bumalik ng Pilipinas. Nakuha niyang sabihin kay Yusuf ang tungkol kay Shai. Nalaman din nito na magkaibigan ang kinababaliwan nilang dalawa. Teka, baka wala ka ng balikan. Sambit ni Yusuf. Anong wala? Mayroon pa. Kaya ko pa siyang agawin. Saan ni Gabriel? Bro, come on. Are you insane? Hindi ka pa nag-o-open ng social media? Headline si Louie. Bulalas nito at nagkibit palikat lamang si Gabriel. Kinuha ni Yusuf ang news article at pinabasa kay Gabriel. Nakita niyang humigpit ang hawak nito sa cellphone niya. Oh, bro, huwag mo iba tong phone ko. Pagbabala ni Yusuf dahil nakikita niya ang galit sa mukha nito. Nabasa at nakita niya ang article tungkol sa pagpapropose ni Lou sa Leviste City Mall para kay Shai. May ilang comments na negative at positive. Bakit di niya ako hinintay? Hindi niya ba talaga ako nakuhang mahalin? Puno ng pait ang tono ng boses ni Gabriel habang pinagmamasdan ang mukha ni Shai na masaya sa litrato. Bro, malamang hindi ka na niya hihintayin. Tingnan mo nga kayo, may malabong ugnayan pero nagkamalanding ugnayan lang ang mayroon sa inyong dalawa. Sambit ni Yusuf. Tell me bro, may pag-asa pa ba ako? Aagawin ko siya. Babalik na ako ng Pilipinas at hindi ko nahihintayin ng divorce. Bulalas nito. Hey, bro, sira ka ba? Uulit ka na naman sa pagkakamali mo dati? Inagaw mo si Lily noon, di ba? Ngayon si Shai naman kay Lou. Galit na sambit ni Yusuf. I'm the first one. That should be my place. Ako ang dapat na nasa pwesto ni Lou. Baka sa tono nito ang pagkakalasing. Lalo ang pait at sakit. Bro, I love her. How about us? Talaga bang pagkakamali ang turing ni Shai sa akin? Hindi niya maiwasang maluha, lalo na't malakas na ang tama ng alak sa kanya. Hanggang ngayon, ang mga huling salita na sinabi ni Shai sa kanya ay paulit-ulit na nasagi sa isip niya. Para bang binibingi siya nito? Sobrang sakit ng dibdib niya, lalo na't malalaman niyang ikakasal si Shai sa kaibigan niya. Ako dapat, Shai. Bakit hindi mo ako hinintay? Malungkot nitong sambit habang nakapikit. Naririnig ni Yusuf kung gaano kasakit ang mga sinasabi ni Gab. Minabuti niyang kuhanin ng cellphone. Pagkatapos ng ilang buwan, ngayon lang niya tatawagan si Carol. Alam niyang matindi din ang galit nito sa kanya. Pero eto, at ito pa rin ang gusto niya. Hello, Carol? Pagbungad niya dito. Bakit ka tumatawag? Busy ako. Kung bored ka, wag mo kang pagtripan. Bulalas ni Carol sa kabilang linya. I miss you. Nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa nakainom na din siya. Shai! Napatingin si Yusuf dahil biglang sumigaw si Gabriel habang nakapikit. Bakit narinig ko ang pangalan ni Shai? Pag-iibang topic ni Carol. Nasasaktan siya dahil nalaman niyang ikakasal sa iba si Shai. Sagot ni Yusuf. Magtigil siya at magtigil ka. May asawa kayong pareho. Huwag maging malandi.
Bulalas ni Carol. Mahal kita, Carol. Ayaw mong paniwalaan na kinasal lang kami just for fucking money. Galit na sinabi nito. Bakit nasasaktan si Gabriel? Muling pagtatanong ni Carol. Mahal nga niya si Shai, kaso ang kaibigan mo hindi makapaghintay. Galit na sagot ni Yusuf. Wow! So babae na ang maghihintay ngayon. So si Shai pa ang mag-a-adjust for him. Eh di wow! Magsama kayong magpinsan, kambal toko. Binabaan siya ng linya ni Carol at si Yusuf mismo ang bumato sa sariling cellphone. Pagod at sobrang busy ni Shai sa trabaho. Ngayon na ang last day niya sa Lu Dim Sum Restaurant dahil pinagpapahinga siya ng 3 araw ni Louie bago pumunta sa Hong Kong. Muling bumalik ang nobyo sa China dahil sa pinababalik ito ng ama niya. Masakit pa rin ang loob niyang ayaw siyang tanggapin ang magulang nito. Ngayon na mas dumami ang bulungan patungkol sa kanya. Di baling ako ang ikalat nila. Huwag lang si Mama at Sheena. Bulong niya. Mas naging kaibigan pa niya ang mga kalalakihan sa restaurant dahil hindi naman nakikialam sa buhay niya. Tanging mga kababaihan lamang ang siyang gumagawa ng ingay patungkol sa kanya. Paglabas niya, nakita niya ang cellphone na may napakaraming missed calls. Hindi ito numero ng Pilipinas kung hindi isang overseas calls. Baka si Lu o kaya sa Hong Kong. Hindi ko nasagot. Bulalas niya at puno ng panghihinayang. Habang kumakain, muli niyang binantayan ang cellphone. Calling. Hello, good evening. Pagbati ni Shai. Napakunot ang noo niya dahil nakarinig siya ng hikbi sa kabilang linya. Hello? Sino ba to? Pagtatanong niya. Bakit hindi mo ako hinintay? Tila nanlambot ang tuhod ni Shai nang marinig ang hikbi ni Gabriel. Baluktot ang dila nito habang nagsasalita at halatang nakainom si Gabriel. I found my happiness in you, Shai. Bakit ka nagmamadali? Sobrang sakit na ikakasal ka sa kaibigan ko. Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo? Muling sambit nito. Gabriel, hindi ba't may deal tayo? After the ball, wala na. Ilang buwan na ang nakalipas at ilang buwan na lang mag-iisang taon na. Masaya ako kay Lu. Mahal niya ako. Kung mahal mo ko, hahayaan mo akong sumaya? Hindi sa'yo, kung hindi sa taong mas karapat dapat sa akin. Saad ni Shai. Shai, please come back. Hintayin mo lang ako, babalikan kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napapasakin. Naputol ang linya at kumirot ang dibdib ni Shai. Napatingin siya sa engagement ring na binigay ni Lu sa kanya. Hindi niya alam kung nasasaktan ba siya para sa part ni Gabriel o nasasaktan para sa sarili niya. Muling tumunog ang cellphone niya at napansin niyang si Luna ang tumatawag. Bakit number busy kanina? Sino kausap mo? Pagtatanong ni Lu sa kanya. Tumawag lang si Mama, Lu. Kumusta ka dyan? Pagtatanong ni Shai. Kinukumbinsin ko pa si Dad. But don't worry, Shai. Magtiwala ka sa akin. Pabalik na muna ako sa trabaho, Lu. Mag-iingat ka dyan. Pagpapaalam niya dito. I love you, Shai. I love you too. Sagot niya. Nagtataka siya sa sarili. May pag-aalangan ang sagot niya dito. Pinunasan niya ang luha pagtapos bumalik sa trabaho. Nakita siya ni Chef Yuen na namumugto ang mata. Nabigla siya nang hatakin siya nito at hinagkan. Alam ko nahihirapan ka na, Shai. Magtiwala ka lang kay Lu at gagawan niya ng paraan. Lalong ipaglalaban ka niya. Mas lalong umiyak si Shai habang nakayakap kay Chef Yuen. Nagsilbing kuya niya si Yuen sa trabaho. Mentor na rin dahil sa mga pagtuturo nito sa kanya bukod kay Lu. Ito lagi ang napapalakas din ng loob niya lalo sa mga katrabahong bumabatiko sa kanya patalikod at sa harapan. Pag uwi ni Shai sa bahay, sinalubong siya ni Sheena na matamlay at namumutla. Anak, ba't ganyan ang itsura mo? Pagtatanong niya. Kibit balikat ang bata at hinagkan lang siya. Pilit niya itong binuhat para madala sa kama. Shai, ayaw sumunod sa akin. Gusto lang niyang nandito ka. Sabi ng mama niya. Sige ma, ako nang bahala sa kanya. Matulog na po kayo. Anak, kumain tayo? Tumango ang bata at sumama sa kanya. Mama, gusto ko po kasama ko kayo sa 3 araw na nandito ka pa. Pag-sign language ni Sheena sa kanya. Oo naman anak, bukas dito naman ako. Tandaan mong ginagawa ito ni Mama para makahanap ng magandang trabaho at may ipon para magtapos ka ha? Pag-sign language niya dito.
Nakita niyang tumayo si Sheena at may kinuha sa bag niya. Nagulat siya sa 2 bond paper na may drawing ng 2 pamilya. Sinong mga to, anak? Pagtatanong ni Shai. Ito pong isang pamilya, ikaw, ako, si Lola at Gabriel. Sambit nito at nakasulat pa ang pangalan. Nagulat si Shai dahil alam niya ang pangalan ni Gabriel. Lalong hindi pa ito marunong magbasa nung nandito pa si Gabriel. Bakit mo alam ang pangalan niya? Pagtatanong ni Shai. Tinuruan niya po ako, saad ni Sheena at ngumiti. Bakit may pakpak si Gabriel dyan? Pagtatanong ni Shai at natatawa. Sabi niya po sa akin, lagyan ko daw siya. Mas lalong natawa si Shai sa sign language conversation nila ni Sheena. Ito po, si Papa Lou. Kaya po may sombrero kasi nagluluto siya. Alin sa 2 drawing ko po ang gusto mo, Mama? Pagtatanong ni Sheena. Kinagat ni Shai ang ibabang labi habang nakatitig sa 2 drawing. Ito, anak. Pagturo niya sa family drawing kasama si Lou. Muli siyang napasulyap sa drawing na nandun si Gabriel. Kinuha ito ni Sheena at basta inipit sa pahina ng libro. Alika na, kumain na. Tahimik na kumain ang mag-ina hanggang sa matapos sa pagkaligo si Shai at inayusan si Sheena bago matulog. Habang pinapalitan niya ito ng damit pantulog, nagtanong siya sa anak. Anak, nagsabi ka nga sa akin, may nangaway ba sa'yo? Pagtatanong niya dito at umiling lang si Sheena. Anak, bakit ang dami mong pasa? Sabihin mo kay Mama kung ano nangyari. Pagtatanong niya ulit, bigla lang siyang hinagkan ng anak at ngumiti. Wala pong nang away sa akin. Mabait po lahat ng classmates ko. Hindi niya binitiwan ang anak at kayakap niya itong natutulog. Nag-aalala siya kung bakit may pasa ang anak. Kinabukasan, pagmulat ng mata ni Shai, nakita niyang namumutla pa rin si Sheena at nakangiti sa kanya. Anak, bakit ang putla mo naman? Pagtatanong nito. Pinuhat niya ang anak at pinaupo sa dining table. Mama, umiinom naman si Sheena ng vitamins, di ba? Bakit ang putla? Saad ni Shai. Low blood ang batang yan, kaya ito, di ba? At may iron vitamin siya. Laging nagpupuyat, napakabata. Palagi kang inaantay. Saad nito. Gabi ang uwi ni Shai. Madalas tumatapak na ng 1:00 ng madaling araw, kaya pati si Sheena napupuyat sa kanya. Huwag mo na akong hinihintay lagi kasi napupuyat ka, anak. Pagkatapos ang aga ng pasok mo, ha? Sambit ni Shai at hinalikan ang anak. Tumango ito at ngumiti. Ay, bungal ang anak ko. Pagtawa ni Shai dahil walang ngipin sa harapan si Sheena. Nagluto siya ng agahan nila at lahat ng masarap para sa mama niya at kay Sheena. Nagda-diet si Shai dahil napansin niyang bumibigat na siya. Mama, teka lang po, may tumatawag. Pag-excuse niya at tumakbo sa kwarto upang sagutin ang tawag. Hello? Pagsagot niya. Shai! Si Carol to! Nasa Hong Kong ako! Bulalas nito. Uy! Anong ginagawa mo dyan? Saad nito. Naglilipot lang. Balita ko pupunta ka dito. Kailan ba? Para naman makasama din kita dito. Masayang sambit nito. Sa 30 ang punta ko dyan. Sunduin mo ko sa airport para hindi na ako mahihirapan dyan. Saad niya. Pumayag naman si Carol bago naputol ang linya. Muling bumalik si Shai sa hapagkainan. Binalita niyang nandoon si Carol. Anak, anong gusto mo sa Hong Kong? Pagtatanong niya dito. Natuwa naman siya dahil tinuro nito ang bag niya. Napangiti siya dahil si Mickey Mouse pala ang gusto nito. Shai, sana'y madala mo ang anak mo sa Disneyland. Alam mo bang laging yan ang drawing niyan? Tumayo si Shai at tiningnan ang notes ng anak. Puro si Mickey Mouse? Anak, dadalhin ka ni Mama sa Disneyland, ha? Kapag nakaipon na si Mama, kahit saan mo gusto, dadaling kita. Saad dito. Shai, hindi ko pa nasabi sa'yong nakulong palang tatay ni Sheena. Biglang sinabi ni Nanay Cassandra. Oh, kailan pa, Ma? Pagtatanong niya. Nahuling tulak ng droga sa Bicol. Ayun, timbog lahat ng kasamahan niya. Saad nito. Bagay niya yun, dapat nun pa siya nakulong. Sambit ni Shai. Mabuti na't nalayo ko kayo sa buhay kasama si Jake. Kung hindi pati tayo damay, Mama. Saad ni Shai. Kumain lang ng matiwasay ang tatlo pagtapos umalis sila para ilibot si Sheena sa kahit anong gustong lugar nito. Natuwa siyang kahit paano
Nabibigay na niya ang gusto ni Sheena kahit paunti-unti. Bitbit ni Shai ang kanyang anak na si Sheena dahil hinatid siya nito kasama si Nanay Cassandra. Mama, mag-iingat po kayo ha. Kahit mabilis ang 2 months, sobrang mamimiss ko kayo ha. Lalo tong maganda kong anak. Saad nito at pinaghahalikan nito si Sheena. Anak, ikaw din mag-iingat ha. Mahal kita ha. Galingan mo lagi. Tumango si Shai at muling hinagkan ang anak. I love you too, Mama and Sheena. Mahigpit niyang hinagkan ang kanyang anak at si Nanay Cassandra. Nakangiti lamang si Sheena at nag-wave sa anak habang papalayo na siya. 1 oras lang ang biyahe niya. Lalong kinabahan si Shai na patingin-tingin sa paligid bago pumasok sa eroplano. Nang laking gulat niya, ay, naku! Buong akala niyang si Gabriel ang naglalakad dahil kahawig nito. Walang yakang Gabriel ka, kamukha mo yung piloto. Pagtawa ni Shai. Flight KE-177. Tumayo si Shai para patuloy na maglakad. Ngayon lang niya magagamit ang passport niya bilang pang-travel na at hindi bilang pang-valid ID lang sa remittance center. First time niyang maupo at ngayon na nag-serve ng pagkain ang mga flight attendant. Napatingin siya sa ulap at pumikit nang maramdaman niya ang ilang pag-alog sa eroplano. Tanga na kung tanga, pero nakaka-nervyos. Bulong niya sa sarili at ngumiti. Naghihintay si Carol sa labas ng terminal sa Hong Kong. Bilang siya ang nakakaalam sa lugar na ito, siya lang ang pwedeng tumulong kay Shai pagpunta sa Kowloon dahil nandito ang nabook na titiran niya via Airbnb. Ilang sandali, nakababa si Shai sa airport at nakuhang bumili ng SIM card para makapag-online. Carol, asan ka ba? Kanina pa ako paikot-ikot dito, wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Bulalas ni Shai at narinig niyang tumatawa si Carol. Tatanga-tanga ka talagang probinsyanak ha. Ilang direksyon ang tinuro ni Carol sa kanya bago nila matagpuan ang isa't isa. Hingot ka talaga, saad ni Carol at hinagkan siya. Bumili ako sa clock nitong SIM card nila para sa bus, saad ni Shai. May load na ba yan? Pagtatanong nito. Oo, alika na, gusto ko nang makita ang Hong Kong, saad nito. Sumakay ang dalawa sa bus. Tuwang-tuwa si Shai dahil sumakay sila sa second floor na part ng bus. Samantala, sa Taiwan, hawak ni Gabriel ang cellphone habang pilit na tinatawagan si Shai. Hindi ito sumasagot at patay na ang cellphone. Nakayuko siya at kinuha ang isang cellphone para tawagan ang kilala niyang detective sa Pilipinas. Mr. Collins, may ipatatrabaho ko sa'yo, saad ni Gabriel at binabaan ng tawag ang kausap. Hinarap niya ang kanyang laptop. Nakaupo siya sa isang coffee shop sa Taiwan. Madaling araw na at nandito pa rin siya. Ayaw niyang uwian si Lily dahil puro pag-aaway na lang ang hatid nito sa kanya. Napatigil siya habang pinagmamasdan niya ang mga litrato ni Shai na sinend sa detective. Unang pyesa pa lang ng kanta, kinurot na ang puso niya. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. Pinagtitripan yata talaga ako ng panahon, bulong niya at mas lalong bigay init sa buhay niya. Ang mga mata nito'y nagbibigay liwanag. Hahanapin kita. Kung ayaw mo sa akin, tatanggapin ko. Pero kung tayong talaga sa isa't isa, babalik at babalik ka pa rin sa akin, saad ni Gabriel. And though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Muli siyang humigop sa strawberry frap na in-order niya na paborito ni Shai. Napatingin siya sa cellphone dahil sa ilang tawag. Nang bigla, Daddy! Help Mommy!
Napatunga nga si Gabriel dahil sa sinabi ng anak niyang si Hector. Nagmadali siyang magligpit ng gamit. Patuloy siya sa pagtakbo para mapuntahan ng sasakyan. Nanginginig ang buong katawan niya habang nagmamaneho ng sasakyan. Nang marating niya ang unit, nagmamadali siyang tumakbo para mapuntahan ang 12th floor. Come on, Lily. Hold on. Wait for me. Nakailang pindot na siya sa elevator para bumukas ito. Pagsigaw niya at pagod na si Gabriel sa pagmamadali. 12th floor. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakahundusay si Lily sa sahig at iniiyakan ng dalawang anak. Lily, wake up! Bulalas niya at inalog-alog ang asawa. Minabuti niyang buhatin ito at sinubukan pang dalhin sa ospital kung makukuha pa itong gumaling. Habang itinatakbo niya ito papuntang emergency room kasama ng mga nurse ni Lily hanggang sa nanlalabo na ang mga mata nito. Save her! Please! Pakiusap niya at mas lalong bumuhos ang luha dahil sa mga sinabi ni Lily. Nilalamon siya ng guilt at galit sa sarili. I'm sorry, my wife. Walang minuto ang nakalipas at segundo lang na iniwan niya ito sa mga doktor. Muli itong lumabas at umiling ang doktor. Pumikit si Gabriel at tuluyang bumuhos ang luha habang nakayakap sa dalawang anak. Hindi niya binibitiwan ang dalawang bata dahil sa sobrang iyak nito. Lalong si Hector na hawak ang balikat ng ama. Lily, I'm sorry. Pag-iyak nito, hindi niya kayang tingnan ang labi ng kanyang asawa. Tanghali, nakuhang i-cremate si Lily ngayon. Nasa museo ang mag-aama kasama ang magulang ni Lily. Walang imik si Gabriel at puro luha lamang ang umaagos sa kanyang muka. Ni hindi sila nakapagayos ni Lily, ni hindi siya nakahingi ng paumanihin habang buhay pa ito. Hindi siya binitiwan ng anak niyang si Hector. Nandito din si Yusuf na hindi iniwan ang pinsan, lalong nagdadalamhati ito. Oo, at gusto niyang makipaghiwalay, pero hindi sa pamamaraang may sama ng loob ang isa't isa. Lalong sa kamatayan pa sila paghihiwalayin. Pinagmasdan niya ang wedding ring nila at inalis sa kamay. Minabuti niyang gawing pendant ang naging simbolo ng pagmamahalan nila noon. Months later. "O ma, si Sheena, namumutla pa ba siya?" Pag-aalala na tanong ni Shai. Habang may training siya sa umaga, nakukuha pa niyang mamasukan sa kakilalang Chinese national na kaibigan ni Carol. Tumigil ang pagsahod niya kaya kailangan niya kumita ng pera. Wala siyang mapapala sa training na ito kung hindi certificate at experience lamang. Hindi siya pwedeng tumigil sa paghahanap buhay dahil hindi pa sapat ang pera niya para kay Sheena. Lalong siya lang ang kumakayod sa pamilya. Ang 2 buwang sahod na mawawala sa kanya kung hindi siya kikita ay isang malaking kawalan. Bawat piso ay mahalaga kay Shai. Ayaw niyang maaksaya ang kalahating oras niya at magbuhay dalaga sa ibang bansa. Maputla pa din, umiinom naman ng vitamins. Tahimik lang naman ang anak mo, hindi naglilikot. Nagbabasa lang lagi at nagdodrawing. Pagkukwento ni Nanay Cassandra. "Mama, magpapadala ako ha. Pasalamat talaga kay Carol kahit nandito ako pwedeng magtrabaho sa kaibigan niya." Saad ni Shai. "Hi Shai, enjoyin mo ang araw na nandiyan ka sa Hong Kong." Saad nito. "Mama naman, ayoko magbuhay dalaga kung kayo magugutom dyan. Alam niyo namang hindi pa sapat ang sahod ko para sa natambak nating utang sa Divisoria kay Carol, lalong-lalo na sa Bicol." Saad ni Shai. "Hay, basta, makuha mo namang mag-enjoy, puro ka trabaho. Basta, ako bahala sa anak mo ha. Mag-iingat ka dyan. Matulog ka na. Ang payat na mukha mo." Saad ni Nanay Cassandra. "Bye ma. Sheena, I love you. Miss ka na ni mama." Pagsign niya sa anak na halos maiyak. At halos maiyak pa siya. Ang hirap pala ng buhay ng mga OFW. Akong 2 buwan lang mawawalay sa pamilya. Parang hindi ko na kaya. Itong 3 linggo na buhay ko dito na hindi sila kasama. Nakaka-homesick na. Paano pa kaya yung mga hindi nakakauwi? Hindi nila makausap na maayos ang pamilya nila. Sambit ni Shai kay Carol, nakatatapos lang maligo. Kasakasama din niya ito sa hostel kung saan siya tumutuloy. Lagi namang ganito ang dalawa. Kung saan si Shai, nandito din si Carol. Kaya nga naaawa ako sa mga kaibigan kong OFW dito. Nagpapakahirap pero pag uwi sa Pilipinas, wala palang naipon ang pinapadalhan. In short, nga, nilustay. Imagine, tugot pawis.
Halos hindi na makapagpahinga dahil sa kabi-kabilang racket tapos itatapon lang sa walang kwenta? Diyos ko, mga makakapalang mukha. Akala mo'y pinupulot lang sa kalsada ang pera? Saad ni Carol at damang-dama ni Shai ang sinabi nito. Paano pala kung nakapag-abroad ako noon nung kami pa ni Jake? Eh di siguro sinugal na niya, no? Hays, buti na lang talaga nagkahiwalay kami. Saad ni Shai. May mga tao talagang walang pakiramdam. Hindi nila alam ang hirap sa ibang bansa. Akala mayaman ka na kapag nakatapak ka sa ibang bansa. Ang hindi nila alam, kinakatulong ka dito. Imagine, Diyos ko, nakaka-high blood talaga yung ganong mentalidad. Bulalas nito. Ang hirap pang mawalay sa anak. Pagkatapos ko dito, Diyos ko, papapaking ko ng halik si Sheena at si Mama. Pagngiti ni Shai. Pero bilib ako sa'yo, lakas din ang loob mo, Shai, ha? Saad ni Carol. Alam mo, Carol, kung manghihinayaan ako ng loob, walang mangyayari sa'yo. Sino ang talo? Hindi ba't ang sarili mo kung susuko ka? Labas naman tayo, Shai, para makapaglibang. Pangiti-ngiti, pero mabilis lang Pagpayag niya. Balik sa dating gawi. Pinahiram siya ng sexy dress ni Carol. Lalong putok na naman ang makeup ni Carol. Si Shai, nabahagya lang ang inilagay, pero bawi sa suot ng dress. Hoy, kasino to Saad ni Shai. Oo, bakit? Tara na, enjoy tayo. Woo! Pag-aya nito, patingin-tingin sa paligid si Shai. Pumalik ang atensyon niya sa cellphone na kanina pa umaga tinitingnan. Isang text lang ang na-receive niya kay Louie. Nagpaalam lang ito na pupunta ng California. Pinagmasdan niya ang engagement ring nila. Trust him no matter what, Shai. Bulong niya at sumama kay Carol. Pinanood lang niya na magsugal ang kaibigan. Pinahalik pa sa kanya ang chips. Wah! Sigaw ni Carol at nanalo sila. Grabe ang swerte ng nguso mo, Shai! Panguso pa nga? Bulalas nito at tawang-tawa naman siya. Plano ni Gabriel. 3 linggo ang nakalipas. Pinalipas lang ni Gabriel ang 1 linggo at nakuha niyang balikan ang investigador tungkol kay Shai. Wala ito sa Pilipinas. Nalaman niyang nasa Hong Kong ang babae. Papa, ako na lang pupunta sa Hong Kong to visit the restaurant. Pagboboluntaryo niya sa kanyang ama. Napatingin si Yusuf sa kanya na dapat ito ang pupunta. How about your children? Pagtatanong nito. Yusuf will visit my children. 1 linggo lang naman ako sa Hong Kong, di ba? O kung natapos ko ang trabaho, babalik ako agad. Hindi ko na mahayaan tumagal mawala at baka turuan pa ng kabulastugan ni Yusuf ang anak ko. Naramdaman ni Gabriel ang pagtapik ni Yusuf sa braso niya. Gago, wag mo kong itulad sa'yo. Sambit nito. Natawa lang ang ama nito at tumango. Abot langit ang ngiti ni Gabriel. Mabilis siyang umuwi at inayos ang gamit. Kilala niya ang ama kapag dating sa trabaho. Ura-urada itong magpaprocess ng booking for flight. I will make sure, Shai, magiging sa akin ka ulit. Pagngisi niya. Kinabukasan, narating niya ang Hong Kong. Inuna muna niya ang trabaho bago hanapin ang hostel na sinabi ng investigador. Kahit pagod, wala siyang pakialam basta mahanap niya si Shai. Pagkatapos niyang dumalaw sa trabaho, minabuti niyang pumunta na sa hotel para mag-ready. Mayroon siyang private car at driver na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Ilang pagtapak at tuluyan niyang nakita si Shai na kasamang naglalakad kasama si Carol. Napangiti siya nang makita ang maganda nitong muka. Pagkatapos ng ilang buwan, muli niyang nakita ang mga ngiti nito. Sinundan niya ang dalawa na mukhang gigimik. Para bang nawala ang 1 buong araw na pagod niya at ngayong gabi na nakita niya si Shai. Follow the taxi. Utos niya sa driver. Hanggang pagbaba sa kasino, pinagmamasdan niya lang ito. Iba pa rin ang tindig ni Shai. Pati ang ibang nasyon nakukuhang makuha ang atensyon kapag siya na ang naglakad. Hanggang sa kabilang lamesa, nakita niyang hinalikan nito ang chips para kay Carol. Nakuha niyang magsugal para masundan lang si Shai. Hindi niya napigilan ng sarili at sinundan si Shai na tumayo at iniwan si Carol. Will you kiss the chip for me, Shai? Napatigil sa paglalakad si Shai nang marinig ang boses na hindi niya kailanman makakalimutan. Unti-unti siyang humarap at nakita si Gabriel. Anong ginagawa mo dito? Pagtatanong ni Shai at umatras dahil lumalapit si Gabriel sa kanya. Nagsusugal, sumusugal para sa'yo. Seryosong sinabi nito. Napakunot ng noo si Shai.
Handa akong sumugal para bumalik ka sa akin. Oh, come on, Gabriel. Itigil na natin to. Itinaas ni Shai ang left hand at ipinakita ang engagement ring. Nakikita mo ba to? Engaged na ako kay Louie. Huwag kang uulit na gawin ang kasalanan mo noon. Kaibigan mo si Louie at huwag mo siyang traidorin. Saad ni Shai sa kanya at naglakad muli. Traidor? Taksil ba? Ikaw din naman. Nagtataksil sa kanya. Saad ni Gabriel. What? Hindi ako nagtataksil. Sigaw ni Shai sa kanya. Tinataksil mo si Louie dahil yung puso mo, alam ko at alam mo na ako ang laman yan. Yang nararamdaman mo para sa akin lang. Sigaw ni Gabriel sa kanya. Napaatras si Shai at ayaw na niyang dumikit pa kay Gabriel. Tama na. Ano ba? Hindi ba tapos na tayo? Alam kong walang tayo noon. Pero naka-move on na ako, Gabriel. Parang awa mo na. Mahal ko si Lou. Hindi ko kayang saktan ng tulad niya. Mahal niya din ako. At kung mahal mo ko, hahayaan mo kong sumaya. Bulalas ni Shai at naglakad ng mabilis. Hinablot siya ni Gabriel at hinalikan. Sa sobrang pagkabigla ni Shai, nasampal niya si Gabriel. Please, nandito ako para sa pangarap ko, sa pamilya ko, para kay Mama at Sheena. Mahal ko si Lou. Sana maunawaan mong hindi tayo pwede mula sa umpisa pa lang. Saad ni Shai at tumalikod. She's dead, Shai. Malaya na ako. Lumaya ako sa pamamaraang hindi ko makakalimutan. Pagsigaw nito sa kanya. Muling humarap si Shai. What? Oh, what do you mean? Kaya ako natagalan dahil inalagaan ko si Lily. Naaksidente ang mag-iina ko habang wala ako. Kapabayaan ko kaya sinakripisyo ko ang kasiyahan ko para sa kanila dahil pamilya ko sila. Pero ikaw, sinakripisyo din kita. Hanggang sa malaman kong fiancé mo na pala si Lou. Araw-araw pinupunit ang puso ko ng paunti-unti. Mahal kita, Shai. Seryoso ako. Binago mo ako. Minulat mo ako sa mga bagay na nagbulag-bulagan ako at hindi binibigyan ng pansin. Bakit hindi mo ako hinintay? Bulalas ni Gabriel sa kanya at mariing hinawakan ng braso niya. Bitiwan mo nga ako. Kahit napatay na siya, respetuhin mo pa rin siya. At lalong hayaan mo ring lumigaya ako sa iba. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Bumitiw siya at hinayaang umalis si Shai. Naguguluhan na ito. Habang si Shai ay punong-puno ng frustration. Wala sa wisyo si Shai habang nagtitraining. Puro palpak ang mga gawa niya ngayong araw. Pinagpipilitan siyang pagsalitain ni Carol kung ano bang nangyayari sa kanya. Mula kagabi hanggang ngayong umaga, tulala si Shai. Panay ang tawag niya kay Lou na hindi naman sumasagot. Masakit ang dibdib niya dahil gusto na niyang makausap si Lou. Gusto niyang itanong kung mahal ba siya nito. Litong-lito si Shai pero hindi niya maamin sa sarili. Lalong sumasagi lagi sa isip niya ang halik ni Gabriel. Shai, focus naman! Bulalas ng kasama niya dahil kanina pa mali-mali ang ginagawa niya. Samantala, hindi makauwi si Lou dahil naipit siya sa kagustuhan ng tatay niya. Kung hindi niya pakakawalan si Shai, pahihirapan niya ang buhay nito. Makapangyarihan ang tatay niya. Lalong kapag may pera, kaya mong gawin ang lahat-lahat. Lalo ngayon na natutupad na ni Shai paunti-unti ang pangarap niya. Ayaw niyang maudlot ito. Sobrang mahal niya si Shai, kaya ayaw niya itong mahirapan. Ayaw din naman niyang pakawalan ng babae. Shai? Pagtawag niya sa kabilang linya. Lou, miss na kita. Pwede ka bang pumunta din dito sa Hong Kong? Gusto na kitang makita. Saad ni Shai habang naglalakad pa uwi dahil natapos na siya sa training. Wala siyang sideline ngayon dahil wala din ang kaibigang Chinese ni Carol. I can't. I'm sorry, medyo busy lang. Always remember that I love you, Shai. I miss your lips. Gustong-gusto na kitang halikan. Sambit ni Lou at sobrang lungkot ng itsura nito. Hihintayin kita. I love... Naputo lang sasabihin niya nang biglang may naglakad. Shai. Napalingon siya dahil sa pamilyar na boses. Pwede ba tigilan mo na ako? Mahal ko si Lou at kahit kailan hindi ko siya lolokohin. Bulalas nito. Nakita niyang iba ang pagtingin ni Gabriel sa kanya.
Nagtagis ang panga nito at mariing hinablot ang braso niya. Aray, nasasaktan ako! Bulalas ni Shai. Sasama at sasama ka sa akin. Huwag mo kong lokohin dahil alam kong ako pa rin ang gusto mo. Galit na pinagdaanan ni Gabriel. Mahal kita, oo, pero hindi na ngayon. Ikakasal na ako kay Lou. Saad ni Shai. Hinatak siya nito at sapilitang isinakay sa kotse. Gabriel, please! Pagsigaw niya. Pero tumuloy pa rin sa pagdadrive ang driver ni Gabriel. May private driver ito at silang dalawa ni Gabriel ang nasa backseat. Hindi siya binibitiwan ng lalaki. Ano pa? Pagpitiw niya dito hanggang sa marating nila ang hotel nito. Para bang unan si Shai na binalibag nito sa kama. Okay, let's just talk. Nakita niya ang mata nitong napakalamlam at mukhang malungkot. Tumigil ka na, please. Lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo. Aminado naman ako eh. Mahal kita, Gabriel. Pero, lalo pagkatapos ng ball, sobrang dinurog ang puso ko kasi alam kong may asawa ka. Alam kong naging kabit ako. Hindi ko kayang lokohin si Lou. Mahal ko ang kaibigan mo kaya please naman pakawalan mo na ako at pauwiin mo na ako. Pakiusap ni Shai sa kanya. Tumayo lang si Gabriel para kuhain ang alak. Inabutan niya si Shai. Here, drink. Oh, come on, Shai. Hindi kita lalasunin. Sambit nito. No! Tumayo si Shai para ilapag ang baso upang umuwi na. Hinablot ni Gabriel ang braso niya kaya mabilis na kinuha ni Shai ang baso ng alak at itinapon ito sa mukha ni Gabriel. Natakot si Shai dahil ibang Gabriel ang nakita niya. Ah! Aray! Bulalas niya dahil hinahawakan nito ang mukha niya. Hindi siya nagkakamaling nakainom na ito ng higit pa sa isang baso. I will make you mine again. Tinapon siya nito sa kama. Ang bawat putones niyang nagsisilbing suporta sa blouse upang matakpan ang katawan niya ay nagkalat sa kama at ang ilan sa sahig. Let me go, Gabriel! Please! Pagpupumiglas niya, pero wala siyang laban. Sa liit niya laban sa katawan ni Gabriel. Dagdag pa ang 6'2" height nito. Gabriel! Naramdaman niya ulit ang mainit nitong palad na dumapo sa kanyang maselang parte. Ito ang sensasyon na iba kumpara kay Lou. Alam niyang may gaspang ang ginagawa ni Gabriel sa kanya. Pero kayang-kaya nitong pasunurin ang katawan niya. Para bang manghihingi ka pa ulit. Miss this, honey? Nabigla si Shai nang itinali ang kamay niya gamit ang sinturon nito. Pinagbastan siya ni Gabriel habang walang saplot. Gabriel, please! Pakiusap. Ibang-iba ang ginagawa nito sa kanya noon na nararamdaman niya ang pagmamahal nito. Ah! Please, Gabriel! Stop! Pagpupumiglas niya dahil nararamdaman niya na mararating na niya ang sukdulan. Ilang sandaling tumigil si Gabriel dahil naramdaman na niya ang init sa buong katawan. Iniwan niya si Shai na nakadapa at umiiyak. Naramdaman niya ang sakit na iniwan ni Gabriel sa kanyang buong katawan. Bumangon siya at pilit kinagat ang sinturon na nakatali sa kamay niya. We're not done yet, baby. Nagulat siyang hinawakan ni Gabriel ang labi niya. Hindi siya makatingin dahil nakadarang ang katawan nitong walang saplot sa mukha niya. Marry me, Shai. Napatingin si Shai sa kanya dahil unti-unting lumuhod si Gabriel sa harapan niya. She changed me. You made me realize again that having a family is more important than money. Please come back to me. Mahal na mahal kita, Shai. Hindi siya tinitingnan ni Shai at kusang luha lang ang umaagos sa mukha nito. Naramdaman niya ang mainit na katawan nitong hinagkan siya. I will not change my mind, Gabriel. Pakakasalan ko si Lou kahit ginanito mo ko. Umiling si Gabriel at hinawakan ang mukha niya. After tonight, hindi na kita guguluhin. Bigyan mo na sa akin ng isang buong gabi na ito at titigil na ako. Para bang may tinik sa lalamunan ni Gabriel habang sinasabi niya ito kay Shai. Hindi makuha ni Shai na tignan si Gabriel dahil alam niyang tinataksil siya ng puso. Muli niyang naramdaman na ang labi nitong humalik sa ilong niya. Tumungo ang labi nito sa kanya at umagos ang luha ni Shai. Ito ang halik na nagparamdam sa kanya na pwede pa siyang magmahal ulit.
Pumalik lahat ng nangyari sa Pilipinas. Rumisponde si Shai sa halik na tinapon ni Gabriel sa kanya. Ilang sandali habang hinahalikan siya nito, inalis niya ang pagkakatali sa kamay. Sa pagkawala ni Shai, hinawakan niya ang balikat ni Gabriel at idinikit pa sa sarili niya. Nagsimula tayo sa isang kasalanan. Bulong ni Shai habang nagpapakalunod sa labi nito. Bumaba pa ang halik ni Gabriel. Spread your legs. Oh, Gabriel! Pag-ungol niya habang nakasabunot sa buhok nito. Hinatak siya ni Gabriel para tumayo. Umibabaw si Shai sa kanya at dito naramdaman ni Gabriel ang mainit na bibig ni Shai. Ito ang unang beses na ginawa ni Shai sa kanya. Babe! Napapikit si Gabriel at bumigat ang bawat paghinga niya. Tumingala si Shai at halatang hinabol ang hininga dahil binaon ni Gabriel ang sarili kay Shai. Bumangon siya at dito kumandong si Shai sa kanya. Gabriel! Nakatingin si Shai sa mga mata nito. I love you, Shai. Sampit nito at hinalikan ang labi niya. Nakayakap lang si Shai sa kanya habang nararamdaman niya ang walang tigil na paggalaw nito. Mahal kita. Pero hanggang dito na lang. Bulong ni Shai. Madaling araw na at tulala pa rin si Shai. Mahimbing ang pagtulog at nakayakap si Gabriel sa kanya. Muli niyang pinagmasdan ang mukha nito na nakakunot ulit ang noo. Napangiti siya kahit alam niyang puro pagkakamali ang ginagawa nila ni Gabriel. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito pero mas humigpit ang yakap ni Gabriel. Dito ka lang. Please. Namilog ang mga mata ni Shai dahil gising. Gabriel, uuwi na ako. Pakiusap niya habang pinipigilang madala ng husto sa ginagawa nito. Naramdaman niyang humalik ito sa liig niya. Though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. I don't wanna let her go. Nang marating niya ang suktulan, mahigpit lang na nakayakap si Gabriel sa kanya habang kinakantahan siya. Pinipigilan ni Shai na humikbi dahil sa sobrang sakit ng kinakanta nito sa kanya. Ngayon na ako naman ang hindi malaya. Ganito pala ang pakiramdam ni Gabriel noon. Bulong niya sa sarili. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Habang kinakantahan si Shai, nakatulala lang si Gabriel. Masaya siyang kayakap niya si Shai kahit sinasaksak niyang patalikod ang kaibigan niya. Sumugal ako para sa'yo. Gumawa ako ng kasalanan para sa'yo. Mahal kita kahit mahirap kang pakawalan. Alam kong pagkatapos ito tuluyang ka na mawawala sa akin. Bulong ni Gabriel. Hinagkan niya ito ng napakahigpit. My friends keep telling me that if you really love her, you gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. I don't wanna let her go.
bumitaw si Shai sa kanya. Pinagmasdan ni Gabriel ang pagdadamit ni Shai. Hindi humarap si Shai sa kanya dahil umiiyak pa rin ito. Tumalikod si Gabriel dahil ayaw na niyang makita ang tuluyang paglisan ni Shai. "Shai," sambit niya. "Yeah, I love you," saad ni Gabriel habang pilit nilang nilulunok ang sakit. "Tell me you love me too," muling sambit ni Gabriel. Pinunasan niya ang muka pagkatapos hinarap si Gabriel na nakatalikod naman sa kanya. I'm sorry." Nagmamadaling lumabas si Shai dahil hindi na niya kayang pigilan ang pag-iyak. Humagulgol si Shai habang naglalakad papasok ng elevator. "Mahal kita. Bakit hindi kita hinintay? At tanga-tanga ko kasi." Napaupo siya sa elevator at tuluyang umiyak. Puno ng hagulgol ang buong elevator. Kahit na may pumasok pa, wala siyang pakialam. "Mahal kita, Gabriel. Pero ayoko saktan si Lou." Pilit niyang nilulunok ang sakit. Nakaraang sandali. Bumangon si Gabriel para i-book ang flight back to Taiwan. Nakuha na niyang ayusin ang maleta bago maligo. Nilingon niya ang kama at pinagmasdan ang pwesto ni Shai. "Come on, Gabriel. Let her go. You love her. Ganito talaga. Kadalasan pag mahal mo, paalam ang sagot sa'yo. Kung kami talaga para sa isa't isa, pagtatagpuin ulit kami. Kung hindi, embrace the reality." Narating ni Shai ang hostel at naalimpungatan si Carol sa kanya. Agad niyang hinagka ng kaibigan pagkatapos umiyak. "Oh, bakit ngayon ka lang? Bakit ka umiyak? Ano nangyari?" saad ni Carol. "Mahal ko pa rin siya." Paghagulgol niya. Mahal na mahal ko pa rin si Gabriel." Humigpit ang yakap ni Carol sa kanya. "Ayokong saktan si Lou." Pag-iyak niya. "Tahan na. Nagkita ba kayo ni Gabriel?" Pagpunas ni Carol sa mukha niya. "Carol, we made love again. Pinagtak sila ko si Lou." Paghagulgol niya. Napabuntong hininga si Carol dahil sa narinig. Sa training session, "Shaina, someone's looking for you." Tinawag siya ni Chef Yu at sumunod naman siya. Pagtawag sa kanya, nakita niya ang ilan na nakaitim at mukhang bodyguards. Ilang yabag at narating niya ang isang kwarto. "Good morning, Miss Shaina." Pagbati sa kanya ng isang matandang may baston. Good morning, sir." Pagbati niya. Kinakabahan siya dahil wala naman siyang natatandaan na ginawang krimen at mukhang huhulihin siya ng mga ito. Halos malaglag ang panga ni Shai nang makita ang litrato nila ni Gabriel. Mas matindi at litrato na hubad silang dalawa sa kwarto. "That's invasion of privacy. Who really are you?" Bulalas ni Shai. "I'll pay you 3 million or I will expose these great pictures of yours." Bulalas ng matandang kaharap niya. "Ano kailangan mong gago ka?" Hindi napigilan ni Shai ang pagmumura dahil kitang-kita ang ginawa nila ni Gabriel. Kilala si Gabriel at pwedeng ikasira nito ng pangalan niya. Pakiramdam niya hinubaran siya sa napakaraming tao. Alam niyang screenshot ito sa video. "Gago, then I'll call you a filthy slut, Shai. Hiwalayan mo si Louie kapalit ng 3 milyon at reputasyon ng kalaguyo mong si Devera." Bulalas nito. Napanganga si Shai at nabigla sa mga sinasabi nito. "Alam kong bayaran kang babae. Dumidikit ka sa mga mayayaman para magkapera at umahong ka sa buhay. Am I right? I have watched the video, Miss Magdalo. You like it much, yeah? Gutom ang laman mo for lust." Hindi mapigilan ni Shai na sampalin ang matandang nasa harapan niya. "Wala kang karapatang bastusin ako. Hindi mo ako kilala. Wala akong pake kung tatay ka ni Lou. Mahal ko ang anak mo. Hindi ako hihiwalay sa kanya. At huwag mong idamay si Gabriel dito dahil matagal na kaming tapos." Bulalas ni Shai. "If you change your mind, call me again if you will accept the money. Remember, Shai, you owe everything to me. This training and Gabriel's reputation."
Pinagduruan siya nito at iniwan. Napaluhod si Shai dahil sa sobrang kahihiyan. Napakadumi ng tingin niya sa sarili dahil sa nangyari. Napagtanto niyang pinababantayan siya nito kahit saan pala magpunta. Halos gumuho ang mundo niya habang pinagpupunit niya ang litratong nakabalandra sa kanya. Nagmahal lang naman ako. Hindi ako gumawa ng krimen. Bakit ako pa? Ako ba may kasalanan? Saan ba ako nagkulang, Diyos ko? Isang linggo na ang nakalipas at hindi pa rin maiwasan ni Gabriel na mapatunganga. Ngayon na pinagbigyan siya ng kanyang ama, he asked for a break after his heartbreak with Shai. Ngayon na nasa Australia siya kasama ang magulang ni Lily dahil dito pinili nila Hector at Brent. Being a single dad is not easy at all. Para bang pagiging single mother. Hindi madaling magpalaki ng anak. Yes, you may have the source of fund, salary, but money can't give you complete happiness. Money can't switch your loneliness into happiness. Lalong paano pa ang mga taong sakto lang ang pera sa araw-araw na panggastos. Is it enough to live? Parenting, isa sa mga pinakamahirap pero pinakamasayang parte dito sa mundo. Oo, mahirap. Pero sa paghihirap na to, makita mo lang na nasa tamang landas at mabuti ang karamdaman ng iyong anak, doble na ang balik dito sa'yo. Dito nagbigay atensyon si Gabriel ngayon. He missed everything dahil sa sariling pride. Pero hindi siya masisisi dahil he only wants attention na hindi niya naranasan noon. Pero pinaramdam niya ito sa mga anak niya. Family, father and mother, ito na ang kanyang posisyon. Ngayon niya naranasan ang hirap na natamo ni Shai. Hindi lahat maswerteng magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Pero ang iba mas piniling hindi sila kumpleto dahil sa iba't iba ang senaryo o ang dahilan ng bawat isa sa atin. Hector, come here. Pagtawag niya dito. Yes, Dad. Paglapit nito, paunti-unting lumalapit ang loob ng bata sa kanya kaya eto at sinusulit niya nakasama ang dalawa. Where do you wanna go? I mean, a great vacation. Saad ni Gabriel. I don't need that, Dad. I'm okay to spend the whole year with you and Brent. Pagngiti nito. Good job, soldier. Don't be a dickish man like me, okay? Pagtawa ni Gabriel. Come on, Dad. Sometimes being dickish is better. Pagtawa nito. Napailing siya at sumama sa football ng mga anak. Samantala, kalbaryo at puno ng sakit ang dibdib ni Shai dahil sa nangyari. Wala siyang sinabi kay Louie tungkol sa nangyari. Natatakot din siya sa ama ni Lou dahil mukhang kaya nitong pantayin ang mga paa niya. Ngayon na pinupunasan niya ang muka para hindi halatang umiyak dahil napatawag ang nanay Cassandra niya kaninang nasa training siya. Mama, kamusta na po? Pagbati niya dito. Si Sheena, Ma. Ma? Bakit? Bakit ka umiiyak? Nasaan ka? Bakit mukha kang nasa ospital kayo? Pagpapanik niya. Anak, si Sheena! Paghagulgol nito. Si Sheena? Nanginig ang buong katawan niya dahil sa sinabi nito. May stage 3 leukemia ang anak mo. Siya, hindi ko alam kung paano ko siya ipapagamot. Naubos na ang pera sa bangko. Kailan ko lang din naman nalaman dahil unti-unting namayat ang anak mo. Paghagulgol nito. Hindi nakakibo si Shai at tulalang tumutulo na ang luha niya. Para bang hihikain ng babae dahil sa sobrang sakit. Shai, umuwi ka na dito! Paghagulgol nito. Nabitiwan niya ang cellphone dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Hindi niya masabi kay Carol ang nangyari dahil ayaw na niyang makaistorbo pa sa kahit sino. Pilit niyang tinatago ang nararamdaman. Nagmadali siyang tumayo para mag-impake. Sheena, hintay mo si Mama ha! Hintay mo si Mama! Uuwi na ang Mama! Paghagulgol niya habang nanginginig ang buong katawan niya. Hintayin mo si Mama! Paghagulgol niya at hinagkan ang Mickey Mouse na binili niya para kay Sheena. Kinuha niya ang calling card para tawagan ang isang tao na pwede niyang lapitan. Wala siya nakapera-pera kaya tinawagan niya ang ama ni Lou. Ang demonyong ama ni Lou. Oh, well, how are you, honey? Been waiting your call, hahaha. Yes, I will. Send it now. Lalayo na ako sa anak mo.
I will send my details to you then. Sa kabilang linya. Please, as soon as possible. Nanginginig ang buong katawan niya habang pakikipagkasundo niya sa demonyo. Tinanggap niya na ang offer. Pagkalipas ng sandali, napatingin siya sa biglang pagbukas ng pintuan at iniluwa nito ay si Lou. Matalim ang pagtingin nito sa kanya at hinablot ang braso niya. What is the meaning of this, ha? Hindi nakuhang tingnan ni Shai ang mga mata ni Lou. Kitang-kita niya ang sobrang galit nito. Shai, akala ko iba ka. Pinaglaban pa naman kita pero si Gab? Damn, Shai, tama nga ang nasa hinala ko. Bulalas nito at tinulak siya sa kama. Nakita niya nang alisin nito ang sinturon at botones ng polo. Lou, please, wag! Hindi ko ginustong saktan ka. Mahal kita. Bulalas ni Shai at natakot siya sa ginawa ni Lou. Hinatak nito ang kamay niya at itinali sa grills ng bintanang malapit sa kama ni Shai. No, Lou, please! Pag-ungol niya dahil nararamdaman niya ang biglaan nitong pilit ipasok sa kanya. You wanna be roughed up like this, Shai? You want respect? You don't need that, you filthy animal. Sigaw nito at hinampas ang dibdib niya. Please! Pagsigaw ni Shai dahil sobrang sakit ng ginagawa nito. Nag-iwan ito ng ilang marka sa door. Dinapa siya nito. Mariing hinawakan ni Lou ang likod ni Shai. I guess may hindi pa nakuha si Gab na pwede ko pang kuhanin. Sambit nito. Sumagi sa isip ni Shai ang ibig sabihin nito. No! Please! Please, maawa ka! Lou, maawa ka sa akin! Pagpupumiglas nito. Yeah, Shai. Paparamdam ko sa'yo kung gaano ka kadumi. Bulalas nito. Bumigat ang nararamdaman niya. Hayop ka, Lou! Bulalas ni Carol at pinaghahampas si Lou. Hell, gay shit! Bulalas nito. Shai! Yakap niya si Shai. Tato ka! Demonyo ka! Binaboy mo ang kaibigan ko! Muling sinugod ni Carol si Lou at sinuntok. Wala kang kwenta! Nagsuot ng damit si Lou at ngumisi. She's just a low-class prostitute like you, pathetic gay. Tinapunan niya ng pera ang dalawa na naiwan sa kama. Shai! Shai! Pagpapanik nito dahil nanginginig ang buong katawan ni Shai. Puno ng sakit, bugbog at masasakit na salita ang kanyang natamo. Dagdag pa si Sheena. Hayop siya! Papakulong natin siya! Saad ni Carol. No, don't! Uwi na tayo! Please, umuwi na tayo sa Pilipinas! Kailangan ako ng anak ko! Please, Carol! Ikamamatay ko kung mawawala si Sheena sa akin! Pakiusap nito. Yakap-yakap ni Carol na tuluyan na rin napaluha sa sinapit ng kaibigan. Wala man siyang kalaban-laban. Napadako ng tingin sa nagkalat na pera. Ang kapangyarihan sa mundo. Nang makarating sa Pilipinas, tumakbo si Shai papunta sa room kung saan nakakonfine ang kanyang anak. Wala siyang pakialam kung galing pa siyang Hong Kong at pang-aabuso ni Lou sa kanya. Napaluhod siya nang makita si Sheena na napakapayat at natutulog. I'm sorry, anak. Wala din akong alam. Paghagkan nito sa kanyang anak, puno ng hinagpis si Shai. Nagsisisi siyang pumunta pa sa Hong Kong para sundin lang ang pangarap niya. Ma, kasalanan ko ang lahat ng to. Kung hindi sana ako umalis, kung sana hindi ko inuna ang pangarap ko, hindi sana okay pa ang lahat. Bakit ganito? Sana hindi na lang ako nangarap umangat sa buhay kung kapalit nito si Sheena. Lord, Diyos ko po. Iyak ni Shai. Awang-awa si Carol at hindi talaga kinayang makita si Shai na nagkakaganito. Lumabas siya at dito umiyak uli ng husto. Diyos ko, please! Parang kapatid na niya si Shai kung kaya't sa bawat hinagpis nito, pinupunit din ang puso niya. Walang pahinga si Shai, lalong alam niyang galing lang ito sa panggagahasa ni Lou. Galit na galit siya dahil hindi niya mabigyan ng ngipin ng hustisya para kay Shai. Nakita niya ang mga liktratong itinapon nito. Nababoy ang kanyang kaibigan. Pwede din itong gamitin laban kay Gabriel. Alam niyang nakipag-deal si Shai sa ama ni Lou dahil kasama siya nitong iwinidraw ang ibang pera. Kapalit ng dignidad ni Shai ang buhay ng kanyang anak. Anak, nandito na si Mama. I'm so sorry, anak. Sambit niya. Pagkagaling mo, pupunta tayo sa Toy Kingdom. Paiyak na sabi nito. Andito na si Mama. Andito na ang Mama, ha? Sabay halik sa noo ng anak niya.
Alam niyang hindi siya naririnig nito, kaya hinalikan na lang niya ito. Ilang sandali, naramdaman niyang hinawakan siya nito. Nakatingin lang si Sheena sa kanya at may tinuturo. Ano yun? May masakit ba, anak? Anong gustong anak bigay ko? Paghagulgol niya habang nahihirapan ang kanyang anak. Pinilit mag-sign language ni Sheena pero hindi maintindihan ni Shai dahil halos hindi na nito mataas ang kamay. Magagaling siya, di ba? Kahit maubos ko ang 3 milyon mula sa demonyo basta gumaling lang si Sheena. Sambit nito. Anong sinabi mo? Paghawak ni Nanay Cassandra sa kanya. Wala ma, gagawa ako ng paraan para sa kanya. Muli niyang inintindi ang gusto nitong sabihin. Ang hirap ma, nasasaktan ako na makitang ganito ang anak ko. Kasalanan ko lahat kung bakit siya nagkaganito. Naging pabaya akong ina. Pinagsasampal niya ang sarili. Walang magagawa ang pananakit mo sa sarili. Nakikita ka lang ng anak mo. Lalo lang siyang mahihirapan kung makikita ka niyang ganyan. Bulalas ni Nanay Cassandra at mahigpit na hinagkan si Shai. Ma, pagod na akong masaktan. Ayoko na ma. Paiyak nitong sabi. Di ko na kaya. Pagyakap niya ng mahigpit sa ina. Kinabukasan, naabutan ni Carol na tulala lang si Shai. Walang pagpapalit ng damit. Matulog ka na, ako na lang ang magbabantay sa anak mo. Saad ni Carol. Umiling lang ito at muling umagos ang luha. Hindi ko alam, Carol, kung bakit nag-aaway sa loob ng puso ko ang sakit. Sa pagitan ng pangbababoy nilo sa akin at si Sheena, hindi ko akalain na gagawin niya sa akin to. Pag-iyak nito. Shai, kaya kitang pahiramin. Bakit ang daddy panilo ang nilapitan mo? Bulalas ng kaibigan nito. Ikasisira ni Gabriel yun. Kahit paano, maayos kami naghihiwalay. Ayoko nang mahalungkat pa ang nakaraan, Carol. Alam kong hindi ako titigilan ng daddy ni Lu kung mamahalin ko pa rin siya. Sambit ni Shai. At ang kapalit ng kababuyan na ginawa sa'yo? Shai, imagine, napanood niya ang pagtatalik niyo ni Gabriel. Paano kung hindi ako dumating? Paano ka na? Kung ano-ano ng pambababoy ang ginawa ni Lu sa'yo, natigilan si Carol. Dahil padabog na binuksan ni Nanay ang pintuan. Anong binaboy? Anong ginawa niya kay Shai? Mahinahon pero puno ng galit si Nanay Cassandra. Mama, huwag na po natin pag-usapan. Saad ni Shai. Kumapit ka sa patalim? Sabihin mo, ni minsan hindi kita sinaktan tapos bababuhin ka lang niya? Galit na sabi. Nanlambot ang tuhod ni Nanay Cassandra at napaluhod sa sobrang pag-iyak. Hirap maging mahirap. Wala akong karapatang labanan ng tulad nila. Sambit nito. Kung may mga gawa lang tayo, anak ko. Mamatahan na. Kakayanin ko naman po. Kaya kong kalimutan lahat ng ginawa nila sa akin. Pilit pinalalakas ni Shai ang loob ng kanyang ina. Si Papa, tutulungan niya tayo. Sambit ni Carol. Please no. Tama na. Ibaon na lang natin sa limot. Kaya-kaya kong kalimutan yon para sa ikatatahimik ng buhay natin. Saad ni Shai, kahit alam niya sa sariling sobrang sakit sa parte niyang hindi na ipaglaban ng sarili. Kinagabihan, nakabantay pa rin si Shai kay Sheena at kasama si Carol. Inalis ni Shai ang engagement ring na binigay ni Lu pagkatapos ibinulsa. How about your dream, Shai? Paano na? Biglang pagtatanong ni Carol. Forget about the dreams, Carol. Mukhang pangarap na lang talaga. Mas importante ang pamilya ko sa akin. Mas gusto ko pang mamuhay ng ganito na lang kaysa mag-asam pa ng higit pa. Malungkot nitong sagot. Hindi ibig sabihin nakalimutan mo na ang pangarap mo, Shai. Para sa inyo naman yan. Saad ni Carol. Ngunit umiling si Shai. No. Ang lalong paghangad mo sa isang bagay, yun ang rason kung bakit hindi ka makontento. Sambit ni Carol. Hinawakan niya ang kamay ni Shai. Salamat, naging kuya at ate kita. Hindi mo ako binitiwan kahit nakakapagod na akong maging kaibigan mo dahil sa napakarami kong problema sa buhay. Pasan ko na yata ang mundo. Sambit nito. Hindi ako iwalay sa'yo. Bakla ka, kapatid kita, kakambal kaya kita. Maluhaluhang sambit ni Carol.
Kahit anong mangyari, pagtatanggol kita. Kahit ang tigas na mukha ni Lou at pakiramdam ko na bali ang buto ko sa kamay. Paluhang biro nito at natawa si Shai. Biglang naging lalaki kaya ako dahil sa'yo. Pabiro ni Carol. Balik ngiti naman ni Shai. Mula ngayon, si Sheena at si Mama na lang ang buhay ko. Ayoko nang magmahal dahil hanggang sa pangatlong beses nadapa ako. Saad ni Shai. Hindi naman kita masisisi. Ako ang na-broken kay Yusuf. Ayoko nang magmahal eh. Basta gagaling si Sheena. Malakas kaya ang inaanak ko? Saad ni Carol. Kahit alam niya sa sarili na wala na talagang pag-asa ang bata. Mahina ang katawan nito. Pilit lang niya na pinapalubag ang loob ni Shai dahil hindi niya ma-imagine kung ano ang mangyayari sa kaibigan kung mawawala pa si Sheena sa kanya. Samantala, sa Taiwan. Daddy, you have a call from Lolo. Sambit nito at pagsakop sa ama niya. Oh, hello Dad. Masayang pagbati nito. Son, promise me, after the break that I gave you, you will go back to the Philippines as a CEO. Sambit nito. Yusuf refused and he says you were much deserved sa position. Muling pagdagdag nito. Hindi ko na masisigurado. I want to live here with my kids. Peacefully and simple living, Dad. Sagot niya dito. I'll still wait for your answer. And please, yung buhay pa ako. Okay ha? You take care, son. Pag-end call nito. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang anak na nakatingin. Why don't you try, Dad? Alam namin kung gaano ka kagaling. We can live there too. We actually miss the Philippines. Sambit ni Hector. Yeah, my classmate told me that there are lots of hot Filipinas. Usal naman ni Brent. Namilog ang mata ni Hector at Gabriel sa sagot ni Brent. I guess may nagmana sa'yo, Dad. Hindi ko masigurado that I will be the dickish one, but Brent might be. Pagtawa ni Hector. Napailing lang si Gabriel at hinagka ng dalawang anak. I'm really happy here with you both.